kasama natin ngayon si James Oliver, no? Isang OFW. Sir, would you please share at least top 3 why we need to understand, the situation of all the overseas worker? Una, yung kailangan alam natin yung pinapasok natin kasi mahirap po yung homesick. Hindi natin alam kung anong makakasama natin o makakahabilo natin na tao. Ang isa po sa mapapayo ko, sikreto unang-una ay yung palaging ma-maintain yung pagpapakumbaba at respeto na rin sa kasama kasi mahirap po talaga. At pangalawa, yung sakripisyo ng OFW po, minsan kasi na nakikita po natin ay one-sided lang. Pero yung iba, hindi po nila nauunawaan o naiintindihan yung lalim ng pagiging OFW, yung sakripisyo nila na malayo sa pamilya, at the same time yung homesick, at nahaluan pa po ng, kasi akala ng iba sa mindset ng pagiging one-sided, lalong-lalo na sa bansa natin ay pagka OFW ka ay mapera ka. Dito po, sa realidad, ang kinakain namin talaga, mga Indomie, dilata lang, na which is hindi namin nakakain nung nasa Pinas kami. Kasi po nandoon yung pagsasakripisyo namin. Kasi walang ibang tutulong sa amin, kundi yung sarili namin din. At pangatlo po, yung masasabi ko na disiplina sa trabaho. At alam natin kung paano, kumbaga, makisama sa mga boss natin, higit lalo sa mga kasama natin sa doon. Kasi mayroon po tayong maririnig kung hindi po nalalaman ng iba para po maging bukas yung ating kaisipan. Mayroon kaming mga naririnig na kumbaga out of na sa amin. Siyempre, di lang yung sa ego namin. Kasi inisip namin, umalis kami ng may aral sa Pinas tapos parang yung parang minamaliit. Pero yun nga lang, kailangan nating mag-adjust sa ganon, disiplina at yun lang, maging humble lang tayo. Yun yung pinaka-importante para mapanatili natin yung kung gusto mo talagang kumagal dito. Kasi kung usapin ng patagalan, talagang hubog-put kami, higit lalo sa mga OFW kung paano yung nature dito. Kaya yun lang po yung tatlong tips na itutulong ko ngayong Labor Day, at saka ko po talaga, kailangan alam ng bawat mag-a-apply kung ano yung pinapasok nilang trabaho. Kaya yun po, God bless po sa lahat. Ayun, Sir Oliver, napakaganda po ng mensahe mo, no? And 3 tips mo sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, and of course, OFW din. Maraming salamat. So,